Center, Manila. Ito ang TV Patrol! ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Mayong adlaw mga kapamilya, among ihatod kaninyo ang mga balita nga among gibantayan sud sa usa ka semana gikan sa lain-laing nga dapit sa atong nasod. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Narito na mga nagbabagang balita sa oras na ito. Higit 1,000 Pilipino mula sa Middle East ang nagpahayag na gusto na nilang makauwi ng Pilipinas. Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Kinwestiyon sa Senado ang Department of Migrant Workers kung bakit kakaunti pa lamang. Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Energy Department mahigpit na binabantayan ng isang mambabatas. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nakatakda ng formal na hilingin sa Kongreso. Ngayong gabi sa Weekend, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City. Magandang gabi Pilipinas, bayan, ilang panukala na ang ipatutupad ng pamahalaan. Magandang araw Pilipinas, ako po ang inyong lingkod, Angelique Lazo. At ako naman ang inyong bagong makakasama, Jules Gia. At oras na para alamin ang sentro ng mga balita. Sa gitna ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo, ngayon linggo, ang update niyan, tutukan. Una po sa ating mga balita, isang mahalagang misyon ang gagawin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tonight's top stories. The Senate will prioritize discussing the president's con. Bruno Mars has once again proven that he is a certified hit maker. All these and more on PTV News tonight. Good evening. Welcome to PTV News Tonight.
to grant the president the emergency powers he seeks given Narito na ang PTV Balita ngayon. Naglabas na ng direktiba ang Department of Education kaugnay ng pagtitipid ng kuryente. The Reliance, kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Kapit ng mahigpit mga kapatid. Cryptic post naman si Nico Natividad. Kumapit na mga kapatid dahil may malaking taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Dahil sa ginawang pambobomba ng Israel at Amerika sa Iran, papakilig sa Pinoy fans. Inulan ng missile attacks ang iba't ibang bahagi ng Middle East dahil sa patuloy na gyera sa pagitan ng Iran at Israel. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Presyo ng petrolyo nagbabadyang sumipa ng hanggang 80 pesos pa awa dahil may kasalanan. Bagong balitang kapapasok lamang ngayong gabi, pinagtibay ng International Criminal Court ng una nitong desisyon na manatili sa kanilang kustodiya si dating Pangulong Duterte. Good morning, kapatid! March 6, mga kapatid na indagabigat sa mga kapatid po nating Ilocano. Finally, Friday na. First Friday of the month. Konting push pa, mga kapatid. Happy na. Pero bago yan, alamin muna natin ang malalaking balita. Simulan na po natin sa mga maiinit na update sa Anong latest? Alright. Upusahan natin sa ating mga kapatid na OFW. Sinabon sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng gobyerno. Tatlo ang sugatan matapos araruhin ng van ang 4 na tindahan sa Session Road sa Baguio City. I love you, BBM! Ito ang News 5 sa 105.9 True FM RPTV 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman ako po si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. Ngayon sa ating unang balita. Lalo pa kung lumalawak ang gera sa gitnang silangan dahil pa rin po sa nadagdagan pa ang mga bansang nadadamay sa pag-atake ng Iran. Ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Presidente ng isang kondo sa Parañaque biglang namaril. Nagmamaneho, nauwi sa away. Patay sa pamamaril ang 2 residente ng isang condominium sa Parañaque City kagabi. Ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Gabriela at ilang pang women's group sinampahan ng ethics complaint si Quezon City Congressman Bong Suntay
gamit ang submarine. Sinampahan ng ethics complaint si Congressman Bong Suntay dahil sa mga nakakabastos umano nitong pahayag. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sinabon ng mga Tulfo, mga kawani ng BMW at OWA sa Middle East pinagre-resign sa malaswanyang pahayag kay Ann Curtis. Posibleng bulat-latin ng Kamara ang bank account si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng impeachment complaints laban sa kanya. Magandang umaga sa News 5 Alerts. Patay ang Iranian Supreme Leader na si Ali Khamenei matapos ng US-Israel airstrike sa Iran. Sufficient in substance, so rude. Ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ni Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. This is Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang pinakamay inat na balita ngayong araw ng linggo. Sa gitna ng palitan ng atake ng Iran at pinagsamang puwersa ng Israel at Amerika, at Jillian Ward ni-reveal na si Big Guy. Nakatuto kami. 24. Sobrang lapit namin. Nabalot ng takot ang OFW sa Bahrain. Maya-maya lamang. Magandang hapon po. Patay na ang Supreme Leader ng Iran at iba pang kaanak niya at mga opisyal ng bansa. Saksihan ngayong gabi, bago sa saksi, dalawang tumatawid sa Marilake Highway sa Rizal, Sky Lantern pinalipad sa Taiwan. Sama-sama tayong magiging tarakli. Bago sa saksi, tumatawid sa Marilake Highway sa Antipolo ng mga biktima. Bumanggas sa mga bahay at sasakyan at lumusot pa sa bakuran ang isang delivery van na minamaneho ng pahinante nito sa Quezon City. Narito ang mga benamanong balita ngayong Miyerkules. Isa sa mga suspect sa pagkamatay ng 19 na taong gulang sa Cavite dahil umano sa hazing. Lulutuan tayo ng kanyang special dish live.
Luzon, Visayas, Mindanao, gising na, unang hirit na. Miyerkules po ngayong araw, March 4. Darito ang pinakamainit na balitang dapat yung malaman ngayong umaga. Sumuko kagabi sa pulisya ang driver ng kotse na naghatid sa freshman maritime student. Ang mga pinakabagong unang balita ngayong Miyerkules. Wala na naman ho dito. Unang balita. Dalawang panglalaki na kasamang nagatid sa ospital sa umnoy hazing victim sa gitna ng gulo sa Middle East. Igan, nagkalat ang sako-sakong uling sa elliptical road sa Quezon City nang tumagilid ang isang elf truck kaninang madaling araw. Magandang hapon po. Magpapatupad na ng forced evacuation sa mga vulnerable areas dahil sa super bagyong Juan. Narito ang may init na balita sa oras na ito. Nagdeklara ng state of local emergency ang Bonggao, Tawi-Tawi dahil sa matinding kakulangan sa supply ng diesel at gasolina. Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 5, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Presyo ng produktong petrolyo, CS Comeback Alive, inilabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Balik bansa na ang unang batch ng mga biyon. Magandang hapon, mananawagan ng kapayapaan at pagpigil sa lumalalang tensyon sa Middle East si Pangulong Ferdinand Marcos. Magandang hapon. Tutok na sa mga balitang mahalaga, sigurado at totoo. Ito ang Tutok 13. Suspensyon ng excise tax sa LP. Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau nag-hard launch sa Coachella. Una sa ating mga balita, matapos ang ilang linggong sunod-sunod na oil price hike, double-digit na po ang rollback. Yes! Happy Friday! Happy Friday! TGIF! Happy Friday! Yes, Happy Yung TGIF, mga pangmatanda na yun. Happy Friday! Nakaka-1 week na tayo. Yes. Oo nga. Palakpakan naman natin mga Yes! Happy first week resolution! Hey! Desde morning, simula
Narito na ang pasada ng headlines sa 13 News. Pugante no more. Tama po yung narinig nyo. Zaldi caught in Prague. Aktor na si Rob C. Nagiging banggaan na rin ba ang magulang? Simula ng araw sa tama at totoong balita, hatid namin ang mga impormasyong pampagising. Ako po si Daniel Maralastas. Sa bawat umaga, bayan ang unang bida. Kami ang kasangganang Pilipino sa katotohanan. Ako naman po si Eve Valdez. Ito ang 13 News. Kung baga sa larong chess na checkmate sa Czech Republic, ang puganting si former Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Tonight's headlines: Canlaon volcano in Negros Island erupts explosively. Italian National Media Awards. All these and more here on 13 News. Good evening, I am William Theo. We are bringing you the day's top stories that shape the country, straightforward, clear, and concise. I'm Angela C. Under one flag with 3 mandates to inform, explain, and empower the nation. This is 13 News. First on our rundown tonight, Canlaon volcano in Negros Island region erupts explosively. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo ako sa loob ng mas pinahabang oras ng paghatid ng totoong balita at tunay na kaganapan sa Kongreso. Ako si Princess Jordan at ito ang Congress News. Narito na mga balitang tampok sa Congress News. Isinagawang public consultation sa Cebu hinggil sa Anti-Political Dynasty Bill, Representative Brian Poe. Nanindigan si House Speaker Faustino Bojidy III na seryoso ang Kamara sa pagsulong at pagpasa ng makabuluhang Anti-Political Dynasty Bill. Mga balita ngayong tanghali. Halos 2,000 guro at school heads sa Bulacan at Pampanga ng Administrasyong Marcos Jr. Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Halos 2,000 mga guro ang na-promote sa pamamagitan po yan ng Expanded Career Progression Program ng DepEd. Magandang gabi, narito na ang 13 Express sa oras na ito. Kasado na bukas ang gagawing special elections ng COMELEC para sa ikalawang distrito ng Antipolo City.
Bago ngayong gabi, driver ng sasakyang naghatid sa ospital sa Kapuso PBB Big 4. State of the Nation. Bago ngayong gabi, sumuko ang driver na isa sa 3 naghatid sa ospital. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kasunod ng walang prenong mega oil price hike, transport strike. At ang trending na better sa isang kasal. Mainit na balita, may panibagong tigil pasada na nakaamba ngayong linggo. Pangungunahan niya ng transport group na Manibela. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV. 2 rider ang patay sa Ilocos Norte sa magkahiwalay na insidente. Oras at kalahating minuto makalipas ang 7:00. Handog sa inyo ng Super Radio DZBB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Miyerkules po ngayon, ika-4 sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ating mga headlines, mahigit 1,400 Pilipino sa gitnang silangan nais nang umuwi. Pinalaya ng mga otoridad. Super Balita sa Umaga Nationwide. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook. 32 minuto makalipas ang 5:00 na umaga. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawat. Balitaang walang iwanan. Paghimay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Maging sa ating mga kababaeng nasa labas ng bansa sa mga oras nito, lalo na mga kapuso nating mga OFW dyan po sa gitnang silangan. Ang aming kita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang Balita Ngayon. Live! First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na may sapat na supply ng langis sa bansa. Tiniyak na mayroong government intervention sa magiging epekto ng gulo sa supply chain ng bansa. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350
ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ng Pilipinas ang nagbabadyang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Posibleng sympathy attack ng local terrorists sa Mindanao. 4B, sinimula na ng Sandigan Bayan. Kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, March 3, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Simula kaninang umaga ay ipinatupad na ng mga kumpanya ng langi sa bansa Magandang hapon, ito ang UNTV News Break. Ipinag-utos ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang pagbawas ng 50% na paggamit. Mga balitang humahataw mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Mahahalagang impormasyon, nagbabagang pangyayari at mga pinakasariwang aksyon sa Hataw Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:32 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon ang araw ng Martes, ikatlo sa buwan ng Marso taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Ang UNTV Radio. Ako po, si Bernard Dadis. Good morning, amigo. Sherwin na nasa bahay. Okay. Opo, good morning. Good Magaling ka, morning, Bernard Dadis. Maraming salamat. Kumusta po kayo? Good morning, Ani. Nako, ngayon medyo ramdam na yung pagbabawas ng lamig ng panahon. Ay, naku, sinabi mo. Especially, alam mo naman ako. Di ba, mayroon akong asthma. Narito mga balitang tinutukan ng mata ng Agila. Bulkang Kanlaon muling sumabog ngayong hapon. Saan? Ng crane! Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Naitala ang tinatawag na explosive eruption dyan po sa Canlaon Volcano sa Negros Island kanina. Narito ang mga balitang tinutukan ng mata ng Agila Weekend. Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Leni Robredo nagkadong armas sa Mexico City na ginawang musical instruments. So as we bolster our external defense, it is crucial to prioritize capabilities.
Magandang hapon Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Wala ang planong pampolitika sa agenda nang magkita kanina sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Humaharurot na truck sa Oregon, USA, sumalpok sa isang bahay. Ang kalagayan po ng mga residente nito ating aalamin mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay at ito ang Mata ng Agala International para sa headlines ngayong gabi. Pilipinas maaaring maapektuhan ng ikinakasang immigration ban ng quarterfinals. Kasama ang Pilipinas sa mga bansang maaapektuhan ng panukalang immigration ban na niluluto ng Liberal Party ng Australia. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office. Ang detalye ng balitang yan, tutukan. Araw ngayon ng Huwebes, Pebrero 19, 2026, sabayan din po tayong napapakinggan sa Radyo Agila DZEC 1062. Magandang tanghali, ako po si Wen de la Fuente. Ihahain na namin sa inyo ang mga mainit at bagong mga balita ngayong tanghali. Narito mga balitang tinutukan ng Mata ng Agila. Ika-4 na impeachment committee, 8 patay, 6 sugatan sa avalanche sa California. Sa detalye ng balita, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office ng 90-day suspension laban sa driver ng isang Toyota Avanza. Gabi po sa inyong lahat. Muli ninyo kaming samahan sa pagbabalita tungkol sa ilan sa mga aktibidad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Caterina Vargas. Mapapanood din po ninyo ang programang ito via Facebook at YouTube sa INC News and Updates. Narito ang headlines ngayong Huwebes ng gabi, Pebrero 26, 2026. Isang nurse na dating miyembro ng Jesus is Lord Church, kabilang sa mga bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Iglesia ni Cristo News Live. Para sa mga detalye ng ating mga balita. Tumanggap ng banal na bautismo ang mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Para sa ating headlines. Bagong gusaling sambahan ng lokal ng Kalumpang East, Distrito ng Batangas, Distrito Eclesiastico ng Orange County. Yan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Jember Zaga. Para sa mga detalye ng ating mga balita, dakilang biyayang espiritual ang tinanggap ng mga kapatid sa lokal ng Kalumpang East. Magandang araw po! Ito po ang Iglesia ni Cristo News Junior. Mapapanood po ninyo sa programang ito ang mga balita kaugnay po ng mga aktibidad para sa mga kabataang Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Mavi Miranda. Narito po ang headline sa episode na ito. Serve God No Matter What concert, matagumpay na isinagawa sa EVM. Tapos po naglaro po kami dyan. Yan at iba pa pang mga balita sa pagbabalik po ng Iglesia ni Cristo News Junior. Para po sa unang balita, isang family fun day ang idinaos ng lokal ng Pasong Tamo, Distrito ng Sentral. From around the globe, we share the latest activities of the Iglesia ni Cristo Church of Christ. Welcome to today's edition of The Good News. I'm Sister Nicole Makatangay, presenting today's top stories. In Micronesia, Iglesia ni Cristo members distributed Pasugo God's message during a get-together. Details of your good news are up next. To start us off, here's our first story from Micronesia, where the true teachings are faithfully shared, inspiring people through evangelical missions. Maayong hapon inyong masaksihan ang mga aktibidad nga gisalmutan sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa nagkalaylaing distrito. Ako si Igsoong Sheila Doliesin ug kini ang maayong balita. Ania ang mga nagunang balita. Mga igsuon sa distrito eklesyastiko sa Leyte, malipayon nga nag-volunteer sa blood donation. Ang mga detalye sa pagbalik sa maayong balita. Ania ang mga balita, walay puas sa pagpakihiusa sa buluhatong pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Good morning, I'm Sister Ara Alejandro and this is your INC News update for this hour. The brethren in the Ecclesiastical District of Tokyo, Japan, actively participated in evangelical missions. Mula rito sa SMNI News Studio sa ACQ Tower, Makati City, Philippines. Magandang gabi Pilipinas at sa buong mundo. Ako sa Almar Forzuelo. Samahan niyo kami at tutukan ang pinakamainit na balitang dapat ninyong malaman dito lang sa SMNI News Blast. Sa ulo ng mga balita. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Vice President Sara Duterte, tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kapwa senador, kung sinong senador, alamin. Yan at marami pang balita dito lamang sa SMNI News Blast. Sa unang bugso ng ating balitaan, isang senador ang inasahang masasampahan umano ng ethics complaint ng kanya kapwa senador.
In the headlines, we begin with stalled diplomacy in Switzerland. Talks to end the war in Ukraine. World number 32 Sorana Cristea. She now faces world number 4 Coco Gauff. I'm Andrea Santos. Newsline World starts now. Diplomatic efforts to ease the war in Ukraine are hitting another wall. The latest round of high-stakes talks. Bago matapos ang araw, ating suriin, ating himayin ang mga may init na impormasyon at balita na kinalap ng SMNI Integrated News and Public Affairs. Live mula sa ACQ Tower, Makati City, ito ang SMNI Nightline News with MJ and Admar. Isang magandang Miyerkules ng gabi mga kapartner. Narito ng ulo ng ating mga balita. Vice President Sara Duterte tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Complaint ng kapwa senador. Tutukan niyo po ang detalye ng mga balitang yan at marami pang mga impormasyon dito po sa ating programang SMNI Nightline News. Ngayon po ay Miyerkules, ika-18 na po tayo. Sa buwan ng Pebrero taong 2026, tayo po ay live. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news at fake news, lagi may good news. Ito ang Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Huwebes. Vice President Sara Duterte tatakbong presidente sa 2028 sa 2026. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon nga po ay Thursday, Huwebes. Thursday pala. Bakit naman ganon? Parang feeling ko Sabado na bukas, hindi ba partner? Ngayon po ay Huwebes, February 19, 2026 at kami po ang inyong mga kaakibat na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. At Ace Cruz. At ito ang Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat panahon. Mga kaakibat, patuloy pong umiiral ang amihan at shear line at posibleng magpaulan sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Sa mga balitang mayroong pag-asa, Sing and Tell nagsagawa ng kauna-unahang live concert sa Bawan, rotation at direction setting. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Isang espesyal na Sabat afternoon ang naging makahulugan sa Bawan Adventist Church matapos imbitahan ang singing. Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Dahil sa napabayaang lutuin, bahay sa Dagupan City, dalan sa Bangaldan, alamin live. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, may nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil... Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Dugang 7 ngadto sa 15 pesos sa kada litro sa presyo sa kanon ug imnon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mga kapuso, adunay nag-atang nga big time price hike sa musunod nga mga semana. Matud kini sa oil industry sources. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, big time oil price hike magasumalang sa mga motorista sa maabot nga Martes. 7 to 15 pesos kada litro nga saka sa presyo sang gatong pag sa nagaluntad nga gamo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, presyo sang gatong ginapananaw nga magasaka sang 7 Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Moabot sa kapin 7 pesos hangtod kin pangabuso ug korupsyon agig pag-obserba sa National Women's Month. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Big time oil price hike ang posibleng musugat sa mga motorista sunod semana kay luyo sa nagpadayong kagulo. Damag ita ang Lunes, nagduduma sektor pinadayawan ti BFFFI Donation Drive. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At yung dagiti kang runaan kan nababara damdamag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan at damag, napduan itiragsak ti Panagbanga Festival. Staggered oil price hike. Gilantaw nga ipatuman sa mga oil companies. Bulawan Festival. Gikan sa PTV Davao Broadcast Center sa Mindanao Media Hub. Anya na ang PTV News Mindanao. Maayong hapon. Nabala ka na ang ubang mga commuter o mga driver sa pampasaherong sakyanan sa epekto sa Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Mahigit 460 million pesos sa tax losses dangan sa Central Luzon. Nakaiwas daw ang pamahalaan sa pagkalugi ng mahigit 400 Nilagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng Department of Education o DepEd at mga LGU upang mahabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama,
Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto magsibalita. Nanumpa nitong Miyerkules ng umaga, December 17, ang 807 Sa headlines kan mga barata pagkakaaresto sa drug by bust operation sa sarong patrolman parte subot kang problema sa saindang billeting centers. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Maika Angeles. 20 pesos kada kilo nin bagas pinipilahan sa National Food Authority. Basta notisya, i-media mo. Solid Report del Pueblo. Na encabezamiento del mga notisya na police report, más o menos 1.3 milyon de pesos valor de alegado shabu ya puede confiscar na ya nega que envuelto China na espionage. Este y otros pa del mga noticias, aquí lang ustedes pueden mirar y uy na report del pueblo. Live desde na E-Media Center, simulcast na E105.9 News FM, Mindanao Cable Television, Sky Cable, STL, Report del Pueblo. Del Pueblo. Hola mga partners, día kita de viernes. Thank God it's Friday, fecha 6, mes de marzo, año 2026. Este es el report del pueblo aquí na E-Media, que simulcast live na 105.9 FM live na diamond Facebook account, El E-Media Mo FM. Y el de ustedes, anunciador, partner Marlon Basti, Sebastián Primero na di atong mga notisya. E-Media Police Report. Más o menos 1.3 milyon de pesos valor de alegado shabu. Él ya puede confiscar con un soltero durante el drug bypass operation. Solid. El Ronda del Noche. E-Media Mo. Mga partners, alas 6:45 ya kita del noche. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host's guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Solid. Este el Ronda del Noche. E-Media Mo. Buenas.
Buenas noches mga querido y querida. ¿Qué tal vosotros? Sa prinsipyo ang gital programa diatong Ronda del Noche de ustedes diatong todo mga queridos y queridas. Sa dumi alegre ng bata. Solid News Timeline. Yes, good morning. ¿Qué tal ustedes mga partners? Día del sábado también kita taman junto es en un programa El News Timeline. This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Precio del producto petróleo na diferentes estasyon de gasolina na syudad subido. Tan del MV Trisha Kirsten 3. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Por causa con el continua guerra alina Middle East, el precio del producto petróleo na diferentes estaciones. Magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa, magandang hapon lalawigan ng Palawan. Ito ang Alerto 38. Hatid sa atin ng Bandera News sa Philippines Incorporated, tayo ay napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. At live din tayo sa official Facebook page na Radyo Bandera Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, March 6, 2026. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Information dissemination sa mga lugar na dapat lamang pangisdaan, palalakasin umano ng LGU Rizal Palawan. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Gerald Gales. Bandera News Nationwide. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Lunes, March 9, 2026. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihahati ng mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sabayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Radyo Bandera Philippines. Kami ang inyong magiging tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Mac Arthur Asutilia. At ako naman po ang inyong kabandera, Queenie Valles. Bandera News Nationwide. Nationwide. Sa ulo ng ating mga balita. Bandera News Headline. Balita mula sa nasyonal, gobyerno naghahanda na sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod. Po kayong BBTO dahil susunod naman po ang ating balita. Unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Dixon kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulan ng ating mga balita, SK officials, mababa ang partisipasyon sa barangay. Siya napahayag ni Congressman Bong Suntay. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. SK officials, mababa ang partisipasyon sa barangay ayon kay DILG Secretary Remulla. Maupay nga takna sinarangan Visayas ngan syudad hang Tacloban. Live kitayin ang nakikitaan na Facebook pages. Hanarang kada balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersan PRTV News Team. Ako, Hijay Barayon ngan aton igpapadangat. Ang mga preso nga magpaso nga balita nga nahikayan bugos nga puwersan PRTV News Team. Yan ang takna nga naton mga laray uluhan. Natadaan nga mga tulanhin tawo, umabot hanoy Bisientos. Kriminalidad hatakluban, umubos kumparahan naglabay nga tuig. Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal, natadaan nga tulan o hin mga tulan. Ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Maupay isyo Visayas ng Tacloban City gin palusara na Department of Energy ang show cause order kung 54 nga gasolinahan ang magkadilag ng lugar na Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tungod sa kagubot sa Middle East, pagpatuman sa 4-day work week, huway pa pagpanunggap. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47.
O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpatuman sa 4-day work week, tun-an sa kagamanan sa probinsya sa Subo. Gikan sa News Center sa Cebu Catholic Television Network, CCTN 47. Aniya na ang mga nagunang balita sa alas 12. Uluhan sa mga balita sa alas 12, LTFRB 7, nihatag na sa mga pangalan nga makta buong Sunday. Mayong udto, ako si Gia Navarro. Koban sinyo sa puwersa sa CCTN News Team, kami matod ganinyo sa mga balita sa alas 12. O karon sa kompletong detalye sa itong mga balita, gandam na sa Land Transportation Franchising and One time, the new Filipino time, alas 4:24 na sa hapon. Kini nga programa, hatod kaninyo sa Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda, Brigada, Ronda, Brigada, Ronda. Brigada Headline. Usa ka kotse na damyos humanahulog sa usa ka kanal sa Jensan. Pakatag alang sa Kalilangan 2026. Brigada Headline. Salus Populi e Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Ang kapakanan sa kadaghanan mo na pinakataas nga balaod sa kayutaan. Mga munisipyo sa Rangani, South Cotabato, bisan pa man sa 26 ka barangay sa General Santos. Welcome na sad sa atong pagpanaguan sa adlaw karon nga 23 mga kabre, adlaw karon nga Lunes mga kabre, 3 na sa bulan sa Pebrero ning tuig 2026. Sa ngalan sa atong regular anchorman nga si Attorney Can Balyeque, ako sa ang inyong makauban. In the heart of changing lives, ako si Brigada J. Mark Chuy Canlas. Oy! Sa karonda at brigada afternoon kaninyong tanan sa itong mga kabrigada mag-uuma diha, mangingisda diha nga kagaina pa buntag kumbate, mayong hapon nakapangapi na bata tanan diha. At tuyen, dagiti kang runan nga damag ititirad pas news. Yang kapsat nagtitulong ang sinaranay kinagkatuan. Dapat nga nagsasacrifice ang new defense. From the most trusted news center dito'y amyanan. Kahito'y titira Pas News. Naimbag nga oras kay Lian, siya kung Jerry Gabang katitadanon mi kada kayo, dagiti detalye ti damag. Indauluan mismo, the Mayor Eric Singson kini Francis Zamora ti San Juan, Manila, ti panagperma ti kapitanan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, unang batch ng mga Pilipinong inirepatriate mula sa Dubai na pamilya sa Baguio City. Ang iniwan nitong pinsala. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita.
3 individual ang sugatan matapos aruruhin ng isang van ang mga stall sa Session Road in Bloom sa Baguio City. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes, mga nadadamay sa gyerang nagsimula sa pagitan ng US, Israel at Iran, unbothered daw sa kontrobersya. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Higit 500 na ang napaulat na nasawi sa Iran dahil sa patuloy na airstrikes ng US at Israel. Dagkong balita karong adlaw diri sa One Balita. Bye. Bata patay matapos sumemplang ang gisakyan niyang motor. Daya, kasal na daw? Makapaguol nga balita ni mga bay, patay ang usa ka bata sa Talisay City human naligsan ang iyang ulo sa dakong truck. Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. I'm Pauline Verzosa. And I'm Sean Yao. The big stories tonight. Vice President Sara Duterte and Palace Press Officer Claire Castro are at it again. Bert gives his forecast for the year of the fire horse. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan. Vice President Sara Duterte versus Undersecretary Claire Castro again. Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you Sometimes think. we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. 2 senators have proposed replacing Chinese Ambassador Jing Quan. Diagnosed with serious kidney disease. Senator Rodante Marcoleta is setting conditions for a possible debate with former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Vice President Sara Duterte, inireklamo ng perjury ang nagpakilalang itinanggi ang umano'y paggamit ito ng droga noon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kinasuhan ng perjury ni Vice President Sara Duterte
ang nagpakilalang dati niyang bagman umano. Ako si Lorelyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, panukala para sa mga barangay health workers na sigarilyo, timbog sa celibacy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating pangunahing balita, binigyang diin ni Senator Joel Villanueva ang mahalagang papel ng mga barangay health workers. World News alas 8. India's Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-6 ng buwan ng Marso taong 2026 sa ating po mga headlines sa hapon. Ilang gasolinahan, nagtaas na ng presyo bago pa ang nakaambang big time mula Ukraine sa unang sabak sa Indian Wells Open bukas. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, ilang gasolinahan na ang nagtaas ng kanilang presyo ilang araw bago inaasahan. Ang oras, 12:02. Basta AM, DZMM. Baka pwede namin i-advance yung computation based on the projection. Sa headline ngayon, sunog sumiklab sa Parola Compound at Pandacan, Maynila. Maapektuhan ang flight ng busot sa Middle East. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ako naman po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, tinatayang 200 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa halos 100 bahay sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Energy! Gising! Gising! Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
Halos 2,000 Pilipino sa Middle East gusto nang makauwi ng Pilipinas. Mahirapang pag-contact. Abo, na si John Lloyd Cruz. Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Biyernes, March 6, 2026. Ako po si Alvin L. Chico. Ako naman po si Doris Bigornia. Sa detalye. Halos 2,000 Pilipino sa Middle East ang gusto nang makauwi ng Pilipinas. DCMM Balita Ngayon. Kapamilya, pinagtibay ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang suporta sa mga umiiral na polisiya na nagsusulong Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base sa Rapico. March 3, 2026, Martes. Tuloy ang bakbakan sa pagitan ng Iran at puwersa ng Israel at Amerika. Pero di pa huhuli ang maiinit na eksena sa Kamara sa isyu naman ng impeachment kay VP Sara. Tutukan po natin yan at iba pang maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dalawang pasahero patay matapos bumagsak ang sinasakyang civilian helicopter sa Pililla, Rizal. Lunar eclipse ngayong gabi. Patay ang 2 pasahero matapos bumagsak ang isang civilian helicopter sa Barangay Kisao sa bayan ng Pililla sa Rizal. Tonight, Philippine President Marcos Jr. calls his cabinet to a special meeting. South Korean President to Malacanang. Good evening. I'm Tony Velasquez. On our broadcast tonight, efforts by the Philippine government to safely repatriate Filipinos from the Middle East conflict zone. Malacanang orders several oil firms to explain the sudden spike in fuel prices that advanced at the Indian Wells Open. Hi, I'm Carmina Constantino. Dateline Philippines begins right now. Thanks for joining us. For those of you watching us on YouTube and on Facebook, glad you could join us today. We begin with an oil crisis driven by the Middle East war slowly unfolding here at home. Good afternoon, I'm Ron Crow. And I'm Rain Muslim. This is Top Story. Let's begin with the top stories across the Philippines today. Motorists race to gas stations across the country ahead of a double-digit oil price hike Tuesday. Marines who tagged them in a bribery and kickback scheme. President Ferdinand Marcos Jr. formally asks Congress for emergency powers to temporarily cut fuel excise taxes. Kung si Mayor Benji naman, interested. Marami pa po dyan.
From Magalong to Bam at Aimee and Marcoleta, sino kaya ang posibleng katandem ni VP Sara? This early, the road to 2028 is heating up. Pero ang Pangulo, focus lang daw sa trabaho. Magandang gabi po. Ako po si Mateo Guricelli. Mapapanood po tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang agenda. Senador Bam Aquino at Robin Padilla, iniintrigang posibleng running mate at World number 4 Coco Gauff sa Dubai, inaabangan na. Sa pag-arangkada ng presidential bid ni VP Sara, nagsisimula na rin ang layag para sa mga posible niyang running mate. Servisyo muna bago politika. Nag-cruise na ang landas ni PBBM at ang dati niyang karibal sa pagkapangulo na si Leni Robredo. Pero labas daw sa politika ang usapan. Pawang serbisyo lang. Samantala, all set na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa 40th EDSA People Power Anniversary. Habang sa The Hague, Netherlands, kasado na rin ang pagdinig sa kaso laban kay FPRRD. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Pierre Pastor. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Cat's Eye. On hiatus daw muna. Ang detalye, alamin. Sa Lunes na inaasahan ng first out of 4 session ng confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte. Good afternoon, I'm Ian Maghanoy. Today on Newsfeed Weekend. Senator Robin Padilla has admitted feeling depressed after a document showed Ako si Ivy Reyes. Ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. President Bongbong Marcos makikipagkita sa dating katunggali. Charles na si Andrew Mountbatten Windsor inaresto. Sumabog ang Canlaon Volcano sa Negros Island Huwebes ng hapon. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 2 minuto ang pagsabog. Nagbuga. Balitang diretsyo. Walang preno. Tabloid. Tutukan natin ng mabilis ang ulo ng mga balita dito sa Teletabloid. Headlines. VP Sara hindi matapos-tapos ang pagsisisi kung bakit tumakbong bise. Reklamo ni Rod Navarro Jr.
Magandang araw, Pilipinas! Ako inyong kaabante Jigo Postolero para sa mga balitang derecho, walang preno, teletabloid. Ako naman ang inyong kaabante Aimee Sebastian at samahan niyo kami para tutukan ang mga umaabanteng balita dito sa Teletabloid. Diretso na tayo agad sa mga detalye ng ating mga umaabanteng balita. Tuluyan ang nagdeklara si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo para sa 2028 national election. Good political strategy, in my opinion. She's doing it right. Araw ng Huwebes, February 19, 2026. Ako ang inyong kaabante, Francis Polbe para sa Abante sa Umaga. Sanibuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako inyong kaabante Raya Capulo. Simulan natin ang balitaan sa ating mga headlines. PBBM napagudlak kay BP Sara. Kaso, munti ka nang maging kwento. Sa detalye ng mga balita, isang maiksing good luck ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Masyado nilang i-remind yung tao. Araw ng Huwebes, February 19, 2026. Ako ang inyong kaabante, Paulo Espiritu para sa Abante sa Tanghali. Sanibuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kaabante, Dea Ong. Simulan na natin ang balitaan. Sa ating mga headlines. Malacanang, tinawag si BP Sara na utak politiko at walang pakialam. Life hack para maging habulin kaso muntik ka nang maging kwento. Ibinahagi ni Dr. Jean Encinas Franco, isang political analyst na kinakailangang i-anunsyo ng mas maaga. Magandang hapon mga kaabante, ako si Jasmine Canonoy para sa Abante Express. Tumanggap muna tayo ng mga umaabanteng balita ngayong hapon. NCRPO handa na sa EDSA People Power at trillion peso March rally. Narito na ang mga news scoop ngayon. Grade 5 student patay matapos tusukin umano sa social media. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Grade 5 student patay matapos tusukin umano ng ballpen sa mata ng kaklase. Naritong news scoop ni Angelo Bainio.
Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ News FM regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama si Angelo Bainio, naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ News FM regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23, DWIZ News TV at lahat ng DWIZ Digital Channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Network News. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo ako sa balitaan. Ako po si Angelo Bainio. At narito na ang headlines sa DWIZ Network News. DWIZ Network News. Maglolo, patay matapos mahagip ng truck, sunsets at nature escapes. Lahat hagip, lahat alam sa DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Bainio. At para sa detalye ng mga balita, binawian ng buhay ang isang 55 anyos na rider. Mula sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-11 araw sa buwan ng Enero taong 2026. Ito po ang IZ Balita Linggo, panghapong edisyon. Ako po si Anjo Riñon, ang inyong makakasama para sa isang oras na balitaan. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Sa ulo ng dating mga nagbabagang balita. Matapos ang pista ng Nazareno, paghahanda para sa kapistahan ng San Entry para sa Cinemalaya 2026, nagbukas na. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay napakikinggan sa himpilang may todong lakas, DWIZ 882 at sa DWIZ News TV. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Matapos ang pambansang pista ng Jesus Nazareno, nagsisimula na rin ang paghahanda. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay gamang host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at tampamunuan ng DWIZ, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ito na ang headlines para sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, Pebrero 19, taong 2026. Pasada Balita.
pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Formal nang nagtapos na ng kolehiyo matapos ang 3 dekada. Pasada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ngayon ay nakikinig at nanonood sa magitan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Gayon din sa live streaming sa ating social media pages. Sa ngalan po ni John Ibanez at Drew Nasino, kami po ang inyong lingkod, John Riz Galata. At ako naman po si Angelo Bainyo. Pasada Balita. At para sa detalye ng mga pumapasadang balita. Pasada Balita. Formal nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang presidente sa darating na 28 elections. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Hoy! Pinoy! Gising na! Wow! Tatanggal ka na naman! alas 5 tuloy, alas 4:35 na! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Panibagong araw na naman po para sabihing salamat Jesus at Biyernes ulit! Lord! Thank God it's Friday morning po, 20 na ngayon sa buwan ng Pebrero taong 2026 sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Panibagong explosive eruption na itala sa bulkang Kanlaon ang mga anak mula sa mga bashers. Isigaw na ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Alaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, live din online. Bangon na, gising na! Pinoy Gising! Friday! Enjoy lang tayo on a Friday! Kahit na nakakalungkot, nagkaroon na naman po ng explosive eruption dyan po sa may Bulkang Kanlaon. Enjoy pa rin ho dapat tayo. At sa ulo ng mga maiinit na balita, emergency powers ng Pangulo pinag-uusapan na sa Kongreso. Pasok sa round of 16 sa Indian Wells, California. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Ox Baliado. Ako naman po si Fiona Gicale. Diretso tayo sa mga detalye ng maiinit na balitang hatid sa inyo ng D8 Patrol. Pinag-uusapan ngayon sa Kongreso ang panukalang emergency power. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Gazi Sarip at ito ang DATV News Alert. Una sa headlines. Pagsirit ng inflation, ikinababahala kung hindi agad matutugunan ng gobyerno naranasan ngayong araw sa Coron, Palawan. Sa detalye ng mga balita. Nagbabala si dating Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na maaaring sumirit pa ang inflation sa bansa kung hindi agad matutugunan
na ito, toll-free ito buong Abril. Patuloy natin gagawin ito. Magandang gabi, ako si Mencho Macapagal. Hatid namin ang mga balitang on demand, right here, right now. Ito ang Newswatch Now. May the best woman win? Iyan ang isinusulong ngayon sa gitna ng posibleng kasama ang ilang OPM legends. Isinusulong ngayon ng ilang mambabatas ang posibilidad na ipantapat si dating Vice President at Naga Malacanang warns that gasoline stations charging unreasonable prices may face sanctions. Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Dapat po yan luguran tayo kasi o yan po yung tangi mong bundok na makalibot at po kareng probinsya. Governor Nanay pinulong ang 1,000 upland farmers para ng Miss Universe Philippines 2026. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Puyaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, pinulong ang higit 1,000 upland farmers mula sa bayan ng Magalang at Arayat ni Governor Lilian Lavia. Taliwala sa nasudnong krisis sa enerhiya ug sa nagaduol nga hulga sa El Nino, hingpit nang gipalapdan ang mga